Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 Postures of Prayer. 7 attitude po ng ating mga puso. Now yung verse po natin ay matatagpuan po sa Matthew chapter 7, verse 7 through 8. So noong mga nakarang araw po pinag-usapan natin yung praying with faith, then praying with a humble heart, praying with thanksgiving. Ngayon naman po, pag-aaralan natin yung prayer or praying with expectation. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7, verse 7 through 8. Pakinggan po natin yung sinabi mismo ng ating Panginoon patungkol po sa pananalangin. Sabi niya, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan." Sa kahit anong sitwasyon po ng ating buhay mga kapatid, pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Kahit na sa mga panahong parabang dead end, kahit na sa mga panahong parabang, Lord, wala na akong patutunguhan, dead end na to. Sometimes yung sitwasyon naman ng buhay natin, ang daming options. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano yung landas na tatahakin mo. So sabi rito sa verse na pinag-aaralan natin, ask, humingi, at kayo bibigyan. Humanap at kayo makakatagpo. Kumatok at kayo pagbubuksan. Kung walang opportunity ngayon, kumatok ka sa Panginoon. Kung walang-wala ka ngayon, humingi ka sa Panginoon, ikaw ay tatanggap. At sinasabi rito sa mga verses na ito, dumulog lang tayo sa Panginoon na nag-e-expect. Kaya ito po yung topic natin ngayon, no? Praying with expectation. Pag nangusap ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya bilang anak. At ang Diyos natin na nasa langit, siya yung Ama natin na nasa langit. Siya yung re-responde sa atin. Siya yung sasagot sa ating mga panalangin. And we have to expect that. Kailangan, pag sinabi natin ina-expect, inaasahan mo na yung Diyos ay sasagot talaga sa ating mga panalangin. Ito po yung ating pinakaunang teaching ngayong umaga. Number 1, God is not stingy. Yung Diyos po natin hindi madamot. Yung Diyos po natin hindi kuripot. Yung Diyos po natin mapagbigay. God is not stingy. He is generous. Mapagbigay po yung Diyos. God is the owner. First of all, He is the creator. He is the owner of the entire creation, of the entire universe. At lahat ng ito ay pagmamayari niya, at lahat ng ito ay pwede niyang, kahit anong bagay dito sa mundo, pag kailangan mo at talagang sa paningin ng Diyos, kailangan mo at para sa iyo talaga, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Walang bagay na ipagdadamot ang Diyos sa atin. Sabi nga po sa Romans, sa sulat ni Apostol Pablo, ibinigay na niya ang kanyang isang anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo. How will He not also along with Him graciously give us all things? Kung naibigay niya na ang kanyang isang anak sa atin, ano pa yung ipagkakait ng Diyos sa atin? Naibigay niya na nga yung isang anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung hinihingi mong pangailangan mo para sa iyong pamilya, hindi niya ibibigay, ipagdadamot niya. So yung Diyos po walang pinagdadamot sa atin. Yung Diyos po hindi siya kailanman nagtago ng mga bagay na sa tingin niya kailangan natin at wini-withhold niya. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po kuripot, hindi madamot ang Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay. Number 2 po, God is pleased with an expectant heart. Natutuwa po yung Diyos sa mga taong merong puso na umaasa sa Diyos. Tingnan niyo po yung verse natin, no? Ask, humingi ka. Ano yung e-expect mo? Tatanggap ka. Humanap ka. Humanap ka sa Diyos. Hanapin mo yung mga kasagutan mula sa Diyos. Hanapin mo yung solusyon sa Diyos. At ano yung i-expect mo? Na makakatagpo ka ng sagot mula sa Diyos.
Kumatok ka sa Diyos. Ano yung i-expect mo? Ikaw ay pagbubuksan ng Diyos. Kahit pa sabihin mo na sarado lahat ng pintuan sa iyong buhay ngayon, kumatok ka sa Diyos at isa dyan na para talaga sa iyo, bubuksan ng Diyos. Yun po yung dapat nating expect. So itong mga verses po na ito, tinuturuan po tayo nito na pag nananalangin ka, may hinanap ka sa Diyos, kumatok ka sa Diyos, humingi ka sa Diyos, meron ka dapat i-expect sa Diyos. At natutuwa po ang Diyos pag nag-e-expect tayo sa Kanya. Natutuwa po yung Diyos kapag umaasa tayo sa Kanya. Bakit po? Yung pag-expect po kasi, ito ay kapahayagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Nangangahulugan lamang na buo ang tiwala natin sa Diyos na pag tayo lumalapit sa Kanya bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya, meron talaga tayong kapahayagan ng ating pananampalataya sa Kanya. Bakit po? Kasi nag-e-expect talaga tayo. Alam niyo po yung isang taong hindi nag-e-expect? Yun yung taong hindi nagtitiwala talaga. Isipin niyo po may kausap kang rebulto, may kausap kang isang statwa, or may kausap kang, inanimate, walang buhay. Kahit mo nang kausapin mo yan, kahit magdamag mong kausapin yan, hindi ka mag-e-expect dyan. Kasi alam mo, statwa lang yan. So, kapag sa Diyos ka nakikipag-usap at nag-e-expect ka ng kasagutan sa Kanya, nangangahulugan lang, nananampalataya ka talaga sa Diyos, na yung Diyos mo buhay na buhay talaga sa iyo. Kesa doon sa nakikipag-usap ka lang sa hangin, hindi ka talaga mag-e-expect ng sagot doon. Hangin lang yung usap mo eh. Ibig sabihin, pag ikaw nag-expect ka sa hangin o sa isang bato na kinakausap mo, para kang baliw nun, di ba? Nag-expect ka na sasagot yung isang bato. Now, sa Diyos po, pag nag-expect ka, nangangahulugan lang talaga na yung Diyos na pinaniniwalaan mo, totoong-totoo, buhay. At yan po ay natutuwa po ang Diyos dyan. God is pleased with an expectant heart. Bakit? Kasi talagang tatay mo talaga siya. No? Amang mo talaga siya na nasa langit. Na kinikilala mo talaga siya na, pag nakakausap mo talaga siya, alam na alam mo, tatay mo siya. Alam na alam mo, anak ka niya. Alam na alam mo, meron kang relasyon sa kanya. Kaya nag-e-expect ka na sasagot siya sa'yo. And number 3 po, God has promised that He will answer. Ang Diyos po nangangako sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan na kapag ikaw ay tumawag sa kanya, siya ay sasagot. Kagaya po ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Pangako po ito. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay pwede nating panghawakan sapagkat ito ay nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Humingi ka, ikaw ay tatanggap. Ikaw ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Sapagkat kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Pangako po ito ng ating Diyos. Kaya po huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating Diyos, humanap, humingi, kumatok. At ito po ay pangako ng Diyos na siya po ay sasagot sa ating mga panalangin. God has promised that He will answer. Na yung sagot po ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin kung ano yung desire natin, yun ang isasagot ng Diyos. Kung ano yung gusto natin, yun yung sagot ng Diyos. Para lang po yung sa mag-ama o magnanay, no? Pwede kang humingi, kumatok, humanap doon sa magulang mo, pero hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo ibibigay nila. Sapagkat ibibigay ng magulang ang pinakamainam para sa mga anak. Kahit na hindi yun ang hinihingi ng mga anak. Ganoon din po sa ating Diyos. Ang pinapangako ng Diyos, sasagot siya. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng gusto natin, yun ang isasagot niya. Now, ilapat po natin ito sa ating mga buhay. I-apply po natin. Number 1, pray because God answers prayers. Mga kapatid, baka tayo ay nawawala na ng prayer life. So ito pong devotion na ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin na dapat lagi tayong manalangin. Bakit po? Ano po yung simpleng kadahilanan? Yung simpleng kadahilanan po natin ay sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin. Pray because God answers prayers.
Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kaya umaga pa lang, dumulog na tayo sa Panginoon. Sapagkat alam natin na may Diyos na nakikinig sa atin. Kung ano mang problema natin ngayon, iba't ibang sitwasyon natin, lahat tayo dumaranas ng paghihirap, lahat tayo dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, iba-ibang level, iba't ibang sitwasyon. Pero lahat ng ito may kasagutan mula sa Diyos. Kailangan lang talaga nating lumapit. Kailangan lang talaga nating manalangin. Ang sabi po ng Biblia, hindi tayo tumatanggap kasi hindi tayo humihingi. Wala tayo kasi hindi tayo humihingi sa Diyos. Pangalawa po, expect great things from God. Mag-expect po tayo na ang ating Diyos ay may gagawin, na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Pakatandaan lamang po natin na yung tugon ng Diyos, madalas, ay iba sa ating inaasahan. Pero ang kinakailangan po mga kapatid, ay magtiwala po tayo sa Diyos kung ano yung isasagot niya sa atin. Pagtiwalaan natin na siya yung ating magulang doon sa langit. Siya yung ama natin nasa langit, na siyang nakakaalam kung ano ang pinakamainam para sa atin. And that leads us to point number 3. Trust God's wisdom and sovereignty. Pagtiwalaan po natin yung karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay siyang marunong sa lahat. At yung kaisipan ng Diyos ay kailanman hindi natin maaarok. Yung mga plano ng Diyos ay eternal. Ang plano natin kadalasan temporal. Tayo po very finite. Ang natatanaw lang natin maliliit na mga bagay. Pero ang natatanaw ng Diyos pangwalang hanggan. At yung mga ginagawa niya sa buhay natin, sa isip ng Diyos pangwalang hanggan. Yung kanyang mga plano. At yung buhay natin ay nilalapat niya lang doon sa napakalawak ng mga plano. Kaya madalas po, yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay iba sa ating mga inaasahan. Pero pinagpapasalamat natin yun sa Diyos kasi unang-una sa lahat, siya po yung marunong sa lahat, hindi tayo. Siya po yung nakakaalam kung ano yung pinakamainam, pinakamabuti, hindi po tayo. Ang kailangan lamang po natin, pagtiwalaan siya. Siya yung ating Ama na nasa langit. Kung paano po tayo nagtitiwala sa ating mga magulang nung tayo'y bata pa, na humihingi ka ng piso, there was a time, yung piso nilunok mo, tapos nung humihingi ka ng piso, hindi ka na binigyan. 'Di ba? Wisdom ng parents yun eh. Wisdom ng nanay at tatay mo yun. Na pinagpapasalamat mo, kahit iyak ka ng iyak, hingi ka ng hingi ng coin, hindi ka binibigyan. O kaya binibigyan ka ng ibang laruan. Wisdom yun eh, ng ating mga magulang. Now, yung Diyos natin mas marunong sa lahat. We have to trust His wisdom. And we have to trust His sovereignty. Now, pag sinabi naman nating sovereignty, ito yung lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin, matatanggap natin ng maalwan. Kahit ano pa man ang pagsubok natin pinagdadaanan, kahit namatayan pa tayo ng mahal sa buhay, kahit nawalan pa tayo ng trabaho, kahit nalugi pa yung ating negosyo, o tinanggal tayo na sa maybe nag-a-apply tayo or na meron tayong trabaho, natanggal tayo, or meron kang pinaka-aasam-asam, hindi nangyari. Lahat po ng yon ay nangyayari sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya po kailangan nating pagtiwalaan, God is wise in all He does, and God is sovereign. May control siya sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kailangan nating pagtiwalaan yon. So sa atin pong pananalangin, kinukonsider po natin yung wisdom and sovereignty of God all the time. Kaya po, humanap tayo, humingi tayo, kumatok tayo sa Diyos, pero iniiwan natin yung sovereign decision sa ating Diyos. Para po sa ating discussion, why is it important to approach God with an expectant heart in prayer? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for your abundant generosity. I am grateful that you are not stingy, but delight in blessing your children. Help me to approach you with an expectant heart, trusting in your promise to hear and answer my prayers.
Teach me to pray with faith, believing that you always know what is best for me. When your answers differ from my desires, help me to trust in your wisdom and sovereignty. I choose to believe in your power to do great things and your love that never fails. Thank you for being my faithful and loving God. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na katuwang natin at sumusubaybay dito sa ating daily devotion. Kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo na nag-share ng mga devotions natin. Magkita-kita po tayong muli bukas, alas 5 ng umaga, dito pa rin po sa ating daily devotions.